Atin pong tunghayan ang ikalimang kabanata ng I Live My Life For You. Pero bago po tayo magpatuloy, para sa latest update ng aking channel, huwag po nating kakalimutang i-click ang subscribe at notification bell. Maraming salamat po. What are you doing here? Matabang na pagsalubong ni Eddie sa girlfriend nang buksan nito ang pinto ng apartment at tumambad si Elsa roon. Bago mag-report sa trabaho sa mansyon, ay napagpasyahan ng dalaga na dumaan muna sa tahanan ng boyfriend upang personal na makipagpaliwanag at makahingi ng tawad sa hingi niya pagsipot noong nakaraang gabi sa kanilang anniversary celebration. Alam kong masama pa rin ang loob mo sa akin, pero pakinggan mo muna ako. Pakiusap niya na tinalikuran ng bagong gising na binata. Ano pa ba ang dapat kong intindihin, Elsa? Malinaw na malinaw sa akin na pinili mong ipagpalit ang date natin para sa trabaho mo. If it had been any other day, kahit paano matatanggap ko pa. Pero it was our second anniversary na hindi ka mo sinipot because you were stuck at work? Hindi na nito napigilang bulalas ng mga bagay na kinikimkim. I'm sorry, Eddie. Hindi ko naman gustong hindi ka siputin. Mangiyak-ngiyak nang sinabi niya na noon lamang kinakitaan ng ganoong klaseng pagwawala ang nobyo. In the 2 years they had been together, he had always managed to stay calm amidst their misunderstandings. Subalit ngayon ay tila na puno na ito. Bakit? Ano pa ba ang pinaggagawan niyang bulag na yan? Na inaalagaan mo? At pati gabi ay kailangan ka pa rin niya. Ano kasi, Eddie? He? Ang ibig mong sabihin, lalaki ang inaalagaan mo? Nakasense ng pagkaalarma si Elsa na naging reaksyon nito. Minabuti niyang ikubli na lamang ang katotohanan ukol sa trabaho. Hindi pa siya nagkakaroon ng pagkakataong lubusang maipaliwanag dito. Oo, lalaki ang inaalagaan ko. He's a 68-year-old blind man that I could not leave last night. Dahil masama ang pakiramdam niya, tanging katulong na lang ang kasama niya sa bahay dahil ang mga anak niya ay may sari-sarili ng pamilya at hindi na sa kanya nakatira. Kaya hindi ko siya magawang basta na lang iwanan dahil wala nang ibang mag-aalaga pa sa kanya. Kahit papaano ay nahimasmasa na rin si Eddie nang marinig ang kanyang paliwanag. You should have told me this right away. Last night, nang hindi man ako nagmumukhang tanga nakahihintay sa'yo sa restaurant. I'm sorry, masyado na kasi akong natataranta kagabi sa inaalagaan ko. Kaya hindi ko na alam kung ano ang una kong gagawin. Patuloy pa niya na malaki ang pasasalamat at kinagat nito ang bago na naman niyang pinagtahi-tahing istorya. Pero wag mo namang isipin yun. Let's just think na ngayon pa lang ang second anniversary natin. Let's celebrate tonight. What do you think? Sadyang hindi ito matitiis ang girlfriend, especially when she acts all sweet and repentant toward him. Basta siguraduhin mong sisiputin mo ako ngayon. Huwag kang mag-alala, darating ako, pangako niya habang inilingkis ang baraso sa leeg nito at pinilit itong mapangiti na hindi rin naman nito ipinagdamot. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkakaayos ay mas lalo pang naramdaman ang pangangamba at pagkakonsensya ni Elsa. Hindi kasi siya ang tipo ng tao na mapagsabi ng kasinungalingan. Pero noong mga nakaraang linggo ay narealize niyang napakarami na pala ang binitiwan niyang mga ganunon sa mga taong pamismong malapit sa kanyang puso. Diyos ko, patawarin niyo po ako. Alam niyo pong hindi ko ito gusto gawin. Naiipit lang po talaga ako. So, are you an Ferrari fan? Tanong ni Elsa nang pumasok sa silid ni John Lloyd at nakita itong nakaharap sa 54-inch nitong plasma TV na nagpapalabas ng Formula 1 racing. You bet I am.
Pinapanood ko sila last year sa Japan sa few months before I got blind. Ibang klase kapag nanonood ka ng live. You could not really feel the spirit and incredible adrenaline rush. Kwento nito na mababa ka sa mukha ang excitement, animoy bumabalik ito muli sa masayang panahon na iyon ng buhay kung kailan malaya pa itong lumilibot kahit saang parte man ng mundo at ine-enjoy ang mga hilig. Bakit? Do you also love racing? Hindi naman po, pero nakakapanood na rin ako kung minsan kasi yung brother kong si Mateo mahilig sa ganyan. Paliwanag niya habang umuupo malapit dito sa dulo ng kama nito. Kumusta pala ang brother mo? Nakarecover na ba siya? Medyo okay na rin, nagkamalay na. Pero hindi pa rin talaga siya 100% recovered. Marami pa siyang hindi naaalala at saka may kaunting personality changes. Ang sabi naman ng doktor niya, it takes times daw para talaga bago tuluyang bumalik ang dati kong kapatid. It must be so hard for your brother. Biruin mo, one day he was just enjoying his activity youth, tapos the next day he will find himself living an entirely different life. It must be so frustrating for him. At that moment, Elsa felt that John Lloyd was not just speaking for her brother. Isinasalamin din nito ang mga sariling dinaramdam at karanasan. Bakit? Napakahirap pa rin ba ang lahat para sa'yo, John Lloyd? Hindi niya maiwasang tanungin. Kahit kailan naman yata, hindi magiging madali itong sitwasyon ko. But I could say that I am slowly adjusting and accepting everything now, especially that I have someone here who has given me the ability to see my life in a different way. Sagot nito, Elsa, can I ask you a favor? Sure, what is it? Sagot niya na hindi maiwasang makaramdam ng kaba, lalo na nang marinig ang naging pahayag nitong tila na nagpapatama sa kanya. Will you let me touch your face? Ilang sandali ring nag-alinlangan ng dalaga. Hindi niya alam kung tama ba pagbigyan niya ang kahilingan nito. Ngunit nang maglaon ay unti-unting pinatatahimik ng kanyang puso ang sinasabi ng kanyang rason. Lumapit siya sa harap nito sa gitna ng kama. Kinuha ang mga kamay nito at iniligay sa kanyang maliit na mukha. As she felt his big yet gentle hands touching every part of her face, naramdaman niya ang pagsisitayuan ng kanyang balahibo. Your eyes? It's almond shape. Your nose? It's such a well shape. High patrician nose. And your lips? So soft. And your skin? It's so smooth that I feel like I could not take my hands off your face. Malakas nitong paglalarawan sa nahahawakang mga daliring nagsisilbi na ngayong bilang paningin. You are so beautiful, Elsa. Sinserong sabi nito habang dahang-dahang inilapit ang mukha sa kanya. Elsa felt so tense, seeing that this face was just inches away from her. Inisip na lamang niya, bahagi pa rin iyon ng kanyang trabaho na mapaibig ang amo. Ngunit nang magkadikit na ang kanilang mga labi at siilin siya nito ng halik ay iba na ang kanyang naramdaman. I want to know you more, Elsa. Let me know you. Bulong nito nang maihiga siya nito at mapadapo ang mga labi malapit sa kanyang tainga. Hindi na siya tumutol pa at hinayaan itong kapain ang kanyang blouse at isa-isang buksan ang mga botones niyon. As his big hands touched her bare skin, she felt his sincere desire to know every fiber of her being. Tila naging extension din ng mga kamay ni Derek ang mga labi nito nang sumabay iyon sa pag-explore ng bawat bahagi ng kanyang katawan na ngayon ay hubad na. Bawat halik na ibinigay nito sa kanya ay para bang parating bagong discovery ukol sa babaeng kumukurot sa curiosity nito. When he had finally entered her, naramdaman ni Elsa
ang pagkatok nito din ng puso nito. Alam niya, hindi na iyon dapat kasama sa deal nila ni Bea. Pero hindi niya maintindihan ay kung bakit parang gusto niya na rin tuluyang bumigay at papasukin ang binata sa kanyang buong buhay. Oh no, 11 na pala, si Eddie. Ang bigla niyang naalala ng maalimpungatan at mahanap ang sarili na nakakulong sa mga bisig ni John Lloyd na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Noong umaga, ipinangako pa niya mismo sa boyfriend na babawi siya rito at magse-celebrate sila ng hindi nasipot na second anniversary date. Ngunit naririto siya ngayon kasiping ang ibang lalaki. Dahan-dahan niyang inalis ang sarili sa pagkakayakap nito at nagmamadaling nagbihis pumasok siya sa katabing guest room na minsang sinabi ni Yaya Melba sa kanya na pwede niyang tulugan kapag ginagabi siya. Kaagad niyang tiningnan ang cellphone, ngunit nakita niyang wala ni isang tawag o mensahe man lang sa kanyang boyfriend. Napuno na siguro talaga sa akin si Eddie at hindi na ninais pang kontakin ako. Pipindutin na sana niya ang 1 sa kanyang speed dial nang magdidirekta na sa kanya ang numero ni Eddie nang biglang takasan siya ng lakas ng loob. Ano naman ang klaseng kasilungalingan ang ibibigay ko sa kanya para mapatawad niya ako? Hanggang kailan ko kakayaning mabuhay sa kasalanan? Elsa? Tawag ni John Lloyd nang magising siya kinabukasan at maramdamang wala na sa tabi ang dalaga. Nang nakaraang gabi lamang ay kayakap pa niya sa pagtulog. Elsa? Muli niyang tawag na hindi maiwasang makaramdam ng pangamba. Just last night, he felt like a ray of light had finally shone upon his dark world, but now, as she found himself alone again, he could not help but fear that it was all just a beautiful dream. Oh, gising ka na pala. Nabuhayang bigla ang binata nang marinig ang pagbukas ng pinto kasabay ng tinig nitong tila naging musiko sa kanyang pandinig. Akala ko iniwan mo na ako. Pag-amin niya. Hindi, kumuha lang ako ng breakfast mo. Balik nito. Pakilapag mo na lang muna ang iyang breakfast ko and come here please. Hiling niya in that sweet voice of his that only comes out when he is truly in love. Lumapit naman ang dalaga sa kanya. Kinauupuan sa gilid ng kama at doon niya ibinalot ang mahabang braso sa maliit nitong baywang. He lovingly rested his head on her tummy while she stroked his hair that seems to display the shade of brown as the sun shone through the huge glass window. Noon, sa tuwing gigising ako sa umaga, parang ayoko nang bumangon dahil alam kong puro kadiliman lang naman ang haharapin ko. Pero nagbuhat ng dumating ka sa buhay ko. Hindi man ako nakakakita pero pakiramdam ko'y nagkaroon ako na muling liwanag. You gave me the reason to live again. To love again. Pagtatapat niya na binuksan ng buong puso rito. Even when I was still with Bea or the other women that I had been with before, ni minsan hindi ko naramdaman ang pagmamahal at pag-aalaga na walang karamutan mong ibinigay sa akin. Patuloy nito. Ngayon alam ko na kung bakit nangyari sa akin ito. Kung bakit ako na-aksidente at nawala ng paningin. It is because God wants to lead us towards each other. Hindi na ako makapaghintay na muling makakita. So I will finally be able to see you, that beautiful person that you are. Ngayon napatunayan na ni Elsa na nagtagumpay ang plano nila ni Bea na paibigin ang binata. Dapat siyang maging masaya dahil nagawa na niya ang kinakailangan niyang gawin. Pero mas lalo lamang siyang nakadama ng guilt. Nadama niya ang katapatan sa pananalita ni John Lloyd. Ngunit pakiramdam niya ay dinudurog ang kanyang puso sa tuwing maiisip na bahagi lamang ang lahat ng isang trabaho. Nakukonsyensya lang ba ako o umiibig na rin talaga ako sa kanya?
Nagsisisi ka na ba sa pinasok mo? Tanong ni Giada nang magpunta si Elsa sa bar na ito. Wala siyang singing engagement ng gabing iyon. Kinailangan lang niya talagang makausap. Hindi ko masasabing pinagsisisihan ko ang lahat dahil kung hindi ko pinasok ito ay hindi ko rin makikilala ang isang taong tulad ni John Lloyd. Sagot niya matapos uminom ng martini. Nai-inlove ka na ba sa kanya? Pagkarinig doon ay tila may kung anong tumama sa kanya. Paano mo naman nasabi yan? Hindi ako bulag, Elsa. I've seen how you took care of John Lloyd when you brought him here. At nakita ko rin kung paano ka kumanta nang nandito siya. You were not prepared and yet it was your most beautiful performance ever since. Maging singer kita rito. It was as if you were singing with the heart. Napakagatlabi siya at napaisip. Siguro nga tama ka, Ma'am Giada. Nai-inlove na talaga rin ako sa kanya. Pero napaka-komplikado ng sitwasyon namin. Ang buong akala ko noon, malakas na ako. Nakaya ko nang harapin lahat ng kahit ano, pero nang makilala ko si John Lloyd, pakiramdam ko napakahina ko. Ganyan talaga when true love hits you. It brings out the worst and weakest part of your being. Tingnan mo ako. Alam kong mali ang makipagrelasyon sa isang taong may asawa. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hindi ko na nga mabilang ang mga times na sinubukan kong hiwalayan si Paulo. Pero heto pa rin kami nabubuhay sa kasalanan. Napapailing na nagbabahagi nito ng sariling karanasan sa komplikadong buhay pag-ibig. Pero si Eddie ang iniisip ko ngayon. Wala akong maipipinta sa taong yon. He's been a very sweet and understanding boyfriend. He doesn't deserve a woman like me. Malungkot na saad niya. Ano nang balak mong gawin ngayon? Ewan ko, hindi ko alam. Sagot niyang gulong-gulo ang isip. Hindi ko na alam. Samantala, sa kabilang banda, I knew this would happen. Napapangising na sabi ni Chris nang bisitahin nito ang best friend ng gabing iyon. Nag-inuman sila habang nakabukas ang telebisyon sa isang NBA game na hindi rin nila mapag-ukulan ng pansin dahil sa revelasyon ni John Lloyd. From the first time na nakita ko si Elsa, alam kong siya na ang tipo ng babaeng that you could fall for. Maganda, sexy at mukhang genuinely nice and loving. Totoong lahat yang sinabi mo. Hindi man siya nakikita but I felt it. Ang buong akala ko noon ay wala nang babaeng magmamahal at magtsatsaga sa isang katulad ko. But she proved me wrong. Pahayag ng bulag na binata. Bea's loss is Elsa's gain. Nawala man sa'yo si Bea, pero binigyan ka kaagad ng Diyos ng kapalit. Ang pleased na saad nito. Ngayon lamang nito nakita ang labis na kaligayahan ng matalik na kaibigan. Mas masaya pa siya sa kumpara noon, panahon na sila pa ng dating girlfriend. Right, and he even gave me a better woman. Pagsang-ayon niya. Now, if I could only have my sight back, my life would be complete. Pakiramdam ni Elsa ay binibiyak ang kanyang ulo nang mag-report kinabukasan sa mansyon ng mga Legarda. Napakarami kasi ng kanyang nainom na alak nang mag-usap sila ni Giada sa bar nito noong makalipas na gabi. Hinimas-himas pa niya ang sintido nang buksan ang pinto ng silid ni John Lloyd na hindi na niya nahatira ng pagkain kaninang umaga dahil nahuli siya sa pagpasok. Inihanda na niya ang pagpapaliwanag nang bigla siyang matigilan sa mga nakitang nagkalat na mga rose petals sa kanyang daraanan patungo sa kinalulugaran nito sa kama. Good morning, Elsa. Masiglang bati ng binata na may hawak na isang bouquet ng mamahaling bulaklak habang nakaupo sa kama. John Lloyd? Ano to?
Di makandatutong tanong niya habang papalapit dito. Do you like it? Oo naman. Pakiramdam ko tuloy parang napaka-special ko. That is because you really are special. Saad nito nang makalapit na ang dalaga sa tabi nito. Beautiful flowers for a beautiful lady. Pag-aabot nito sa kanya ng hawak ng mga bulaklak. Thank you so much, John Lloyd. These are really beautiful. Sinserong turan niya. It was not the first time that the guy did something special like that for her. Dahil si Eddie D naman ay malambing na tao na maraming sorpresang hinihahanda para sa kanya noon. Pero iyon lang ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganoong klase ng kilig na para bang nararanasan lang niya ang lahat ng unang pagkakataon. Paano mo nagawa ang lahat ng ito? Siyempre may tumulong sa akin, pero yun na ang huling pagkakataon na mangyayari iyon. Cause pretty soon, magagawa ko na rin mag-isa ang panonorpresa sa'yo. What do you mean? Napakunot noong tanong niya. Kinausap ako ni Mami late last night. Tumawag daw sa kanya yung doktor ko at ang sabi mayroon na daw akong corneal donor. Makakakita na ulit ako, Elsa. Makikita na rin kita sa wakas. Natahimik ang dalaga. Hindi niya alam kung paano ba magre-react. Nakaramdam siya ng pagkabahala sa nalaman. Alam niyang lalong magiging mahirap ang lahat para sa kanya sa oras na muling magkakita si John Lloyd. O hindi ka ba masaya sa na makakakita na ako? Nag-aalalang tanong nito na hindi makarinig ng salita mula sa kanya. Ano ka ba? Siyempre masaya ako. Magagawa mo na ulit ang mga dati mong ginagawa. Makakatrabaho ka na. Makakatravel ka na para mapanood yung F1 races na gusto mo. Makakapag-basketball ka na uli ng maayos. At makikita na kita. Sabad nito. Makakapunta na tayo sa kahit saang lugar. I could bring you to the best restaurants in town. Watch movies with you. Drive you around in my car. We could have the normal life of a couple then. Aren't you excited? Dahil sa hindi nais ni Elsa na magkaroon pa ito ng unnecessary worries, she tried her best to assure him. Siyempre, excited na ako. Hindi naman ako makakapaghintay na magawa natin ang mga bagay na yan. Sabi niya sa masayang tinig. Pero sa loob-loob niya ay, ito ang kinatatakot ko. Sa oras na makakita na siya, I could never lie to him this way. Dahil siguradong makikita na ng kanyang mga mata ang mga bagay na itinatago ko. At diyan nagtatapos ang ika-5 kabanata ng I Live My Life For You. Kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kakalimutang i-click ang subscribe at notification bell. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at saka comment. I-share na din po natin ang video. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang sa muli!